pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga residente sa Camarines Sur sa pilitan ng pinalikas. Biyahe ng eroplano kinansila naman sa Isabela dahil sa banta ng bagyong Nika. Ang latest sa bagyo tutukan live. Riding in tandem, arestado sa pang-hold up ng dalawang Japanese sa Makati City. Ilang nawalang pera sa GCash na ibalik na. Grupo nanawagang imbestigahan ang e-wallet platform. Kumpanya ng umano'y Pogo Hub na sinalakay sa Bagak Bataan, hihilingin sa korteng ipawalang bisa ang search warrant ng PAOK sa kanilang opisina. Coco Martin, pinasok na rin ang pagla-live selling. At Victoria City Mayor Javi Benitez kinumpirmang break na sila ng aktres na si Sue Ramirez. Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan kaugnay sa paglakas ng bagyong Nika. Nakataas na ang signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon. Nagpatupad na ng forced evacuation o sapilitang paglilikas ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa mga high-risk area sa probinsya. Dahil sa banta ng bagyo, nag-deploy ang LGU ng mga tauhan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Kabilang dito ang mga bayan ng Bula, Nabwa, Minalabak, Milaor, Kamaligan, Gainsa at Kanaman. Matatanda ang mga lugar na ito ay ilan din sa matinding hinambalos ng nagdaang bagyong Christine sa Camarines Sur. Nakiusap naman ang mga lokal na opisyal sa mga residente, lalo na sa mga bahaing lugar na lumikas na at makinig sa mga abiso ng otoridad para sa kanilang kaligtasan. Sa probinsya ng Isabela, kansilado na ang biyahe ng mga eroplano patungong coastal towns dahil sa banta ng bagyong Nika. Ayon sa Kawayan City Airport Police Station, bagamat malayo pa at hindi paramdam ang epekto ng bagyo, minabuti ng mga airline company na itigil muna ang mga biyahe. Naabisuhan na ang mga pasahero kaya wala na ring nagbabaka sakaling bumiyahe. Samantala, hindi naman apektado ang biyahe ng eroplano patungong Maynila. Tuloy din ang biyahe ng mga bus patungong Dinapigue, Isabela ngayong araw. Alamin natin ang update sa bagyong Nika mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan ngayon nakakaapekto na ang bagyo at saan ito tatama? Johnson, nasa gitna pa ng dagat ang severe tropical storm Nika, pero kagaya po ng nagdaang bagyong Cristino, humahampas na at tagapaulan ang kaulapan ng bagyo dyan sa may southern Quezon, Bicol region at maging sa bahagi ng eastern Visayas. Huli pong namataan ang bagyo sa layong 380 km silangan ng Infanta, Quezon. Halos typhoon o malakas ng bagyo ang bagyong ito at may hangin po na 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umabot ng 135 km per hour. Medyo kabilisan ang paggagalaw ng bagyo papuntang kanluran sa 20 km per hour. Ngayon pong gabi sana po ay tapos na ang paglikas at lahat ng paghahanda dyan sa Northern Luzon dahil maagang mananalasa ang bagyo. Dala po ang malalakas na hangin, grabing pagulan at posibleng lagpas 2 metrong storm surge dyan sa may Northern Luzon. Para po sa aasahang malalakas na hangin, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 2 dyan sa may southern Cagayan, maging sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, gayon din po sa bahagi ng Ifugao, Benguet, katimugang bahagi ng Ilocos Sur, sa La Union, northeastern part ng Pangasinan, northern at central Aurora at maging sa northern Nueva Ecija.
Signal number 1 naman po tayo dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan at Cagayan kasama ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi po ng Apayao, ng Aurora at maging ng Nueva Ecija, Tarlac, Northern at Central Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, dyan po sa silangang bahagi ng Laguna, maging sa silangang bahagi po ng Quezon Province kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Northeastern Albay at sa amin sa Catanduanes. Lalakas pa at aabot sa typhoon intensity ang bagyo bago po ang inaasahang paglandfall o pagtama ng bagyo dyan sa may Aurora Isabela area bukas araw ng Lunes. Kaya aasahan po ang pagtaas ng wind signal number 4 sa ilang bahagi sa dadaanan mismo ng bagyo. Tatawirin maghapon ng bagyong Nika ang Northern Luzon at babaybayin po ang West Philippine Sea at posibleng makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Martes ng hapon. Narito po ang aasahang mga pag-ulang dala ng bagyo base sa datos ng The Weather Company. Ngayon po magdamag ay hindi pa gaanong malalakas ang ulan dyan sa Northern Luzon pero mararamdaman na sa may Cagayan Valley at eastern part ng Central at Southern Luzon. Madaling araw po ng Lunes at buong umaga ay meron na pong torrential o walang humpay na ulan ang ibabagsak ng bagyo. Ito po kulay pulang-pula dito sa bahagi ng Isabela, Quirino, Aurora at maging sa Nueva Vizcaya at ilang bahagi po ng Cordillera. Malalakas din po ang ulan sa ilang bahagi pa ng Cordillera at sa umaga po yan. Pagsapit ng tanghali sa paggalaw ng bagyo, halos buong Northern Luzon na yung maulan at dito naman sa may Cordillera yung matindi hanggang walang humpay na pag-ulan. At sa hapon sa paggalaw pa ng bagyo Pakanluran sa may Western Cordillera at Ilocos region pa may aasahan pong malalakas hanggang matinding mga pag-ulan. Kapamilya, malawakan at peligroso po ang aasahang mga pagbaha at lalo yung pagguho ng lupa kaya yun po ang kailangang paghandaan nating mga kapamilya dyan sa Northern Luzon. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay hindi po mararamdaman ang epekto ng bagyo, magiging maaraw po at mainit pa maghapon at posible po yung mga thunderstorms sa may Northern Palawan, Panay at Negros at maraming bahagi ng Mindanao at may ilang lugar pa ang makakaranas ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. At tayo po sa Metro Manila, hindi gaanong mararamdaman ang epekto ng bagyo at tayo po ay posible lamang yung mga pagkulimlim pero hanggang gabi po ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. Bukod po sa bagyong Nika sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay meron pang isang minomonitor na low pressure area mahigit 2,000 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito po ay posibleng bagyo na pag pumasok ng PAR sa Martes bago pa makalabas ang bagyong Nika at ibigyan po ito ng local name na Ophel. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Yan po muna ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Johnson, meron ka bang katanungan? Ariel, ito bang bagyong Nika ay mas maraming dalang ulan o ang dapat bantayan ay yung mas malakas na hangin? Johnson, dahil aabot sa typhoon category ang bagyo, parehong malalakas na hangin at yung walang humpay na ulan ang ating paghahandaan dyan sa Northern Luzon. Kanina pinakita natin yung grabing pag-ulan na aasahan. So dahil mountainous or mabundok po ang Northern Luzon, mataas din yung banta lalo po ng landslides, lalo dyan sa Cordillera. At ika mo, Ariel, ay merong posibleng pagtataas ng signal number 4. Bakit parang malimit na umaabot sa ganong katindi ang mga dumarating na bagyo sa atin ngayon? Sa ngayon kasi ay nasa pre-developing La Nina, hindi pa La Nina ngayon pero pre-developing. Kapag ganyan po, medyo mas malamig yung tubig malayo sa Pilipinas at dito sa may silangan ng ating bansa, nandito po yung mainit na bahagi ng karagatan na pangunahing sangkap para mabuo ang mga bagyo. Karamihan ng mga bagyo ay nabubuo medyo malayo sa atin pero pagdaan dito sa may silangan ng Pilipinas kung saan mainit ang tubig ay mas lumalakas ito, nagkakaroon ng tinatawag na rapid intensification o yung mabilisang paglakas. Kaya naman pagdating sa atin sa may Luzon at dito po sa ilang bahagi pa ng Pilipinas ay medyo may kalakasan na. Yung typhoon category po kasi ang pinakamataas na pwedeng itaas na babala sa hangin o signal ay signal number 4. Sa super typhoon naman, signal number 5. Maraming salamat, Ariel Rojas. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda at nakaposisyon na ang relief goods at food packs para sa mga mangangailangan ng tulong sa inaasahang paghambalos ng bagyong Nika. Nag-ikot naman ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bayan sa Northern Luzon na lubhang naapektuhan ng naunang bagyong Marce. Tiniyak niyang tuloy-tuloy na magpapadala ng ayuda sa mga probinsyang pinadapa ng bagyo. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
3 araw matapos hagupitin ng bagyong Marce ang probinsya ng Cagayan, hindi pa rin humuhupa ang baha sa bahay ni Nelda sa bayan ng Bugay. Madandanagan kami. Sir, sa di pa nabagkat ang daman bagyo. Sabi ni Nelda, kinakabahan siya dahil hindi pa sila nakaka-recover sa pinsalang dulot ng Marce, may papasok na namang bagyo na maaaring tumama ulit sa kanilang probinsya. Kabilang si Nelda sa 1,800 pamilyang nakatanggap ng relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cagayan ngayong araw, tiniyak ng Pangulo sa mga Cagayanon na hindi titigil ang buhos ng ayuda hanggang makabangon ulit ang probinsya. Yung mga na-displace, na nasira nga ang bahay, walang tirahan, kahit kung nasa evacuation center man sila o nasa bahay ng kanilang kamag-anak o kaibigan, mag-provide pa rin kami nitong relief goods, tuloy-tuloy pa rin hanggat makabalik na sila sa kanilang mga bahay. Just tell us what we need hanggat maaari, hanggat kaya namin, hanggat kaya namin gawin. At kahit na hindi namin kaya, gagawa namin ng paraan, kakayanin natin dahil mahirap naman basta't pabayaan ng mga tao. Bukod sa food packs at relief items, nagpaabot din ang national government ng cash assistance para sa mga bayan ng Bugay, Bagao, Santa Ana, Gonzaga, Apari, Santa Teresita at Sanchez Mira. Namahagi rin ng ayuda ang Pangulo sa Pagudpod, Ilocos Norte. Nagbigay rin ng 50 million pesos ang Office of the President sa provincial government ng Ilocos Norte para maisaayos ang mga napinsala ng bagyong Marce. Hinahanapan namin ng paraan para mabilis natin maayos, para makabalik ang mga bata, para makapasok ulit. They can go, makabalik sa eskwela. Kung hindi pa kayang ayusin yung classroom, meron silang ginagawa na alternative learning space kung saan dinilipat muna yung mga bata para lang makapag-aral. Yung tulong na hinihingi ninyo sa national government, yung tulong na hinihingi ninyo para maging maayos na ang inyong pamumuhay, gagawin po natin lahat yan. Sa inisyal na pagtaya ng NDRRMC, isa ang kumpirmadong patay habang isa ang nawawala bunga ng pananalasa ni Marce. Puspusa naman ang paghahanda ng gobyerno sa paparating na bagyong Nika. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maagang palilikasin ang mga residente sa higit 2,000 barangay na inaasahang maapektuhan ng masamang panahon. Siniguro naman ng DSWD na nakahanda na ang relief goods at food packs para sa mga mangangailangan ng tulong. Katrina Domingo, ABS-CBN News.